Ito last. Ikaw na. Parang marami kang thoughts eh. Hindi, utang na loob. Utang na loob. Utang na loob. Utang na naman. Hindi, kayo sa inyo, yung utang na loob, anong Like, as a Filipino value. Utang na loob as a Filipino value, I think, is one of our strong. Isa siya sa pinakamalakas na ano sa atin. Sa atin kasi dito, you felt the need na magbalik? yes, napakalakas ng utang na loob sa atin dito. Once you help someone or you're receiving help, there's always this parang this connotation na yun, kailangan mo talagang ibalik. Yeah. For me, it's so toxic yung utang na loob mindset. Kasi, di ba, pag tumulong ka, dapat hindi ka na din humingi ng kapalit. Kasi kaya ka nga tumulong. Kasi gusto mong tumulong. Yeah. Hindi ka nag-aabang. So, parang ang pangit kasi pakinggan na halimbawa, ayan, nagka-pera na siya, pero parang dati, ganito, ganyan, ganito, ganyan. So, ibig sabihin, parang iniipon mo lang, parang ginagawa mong investment yung isang tao para in the future, pag may nangyari sa buhay niya, meron ka ring makiklaim pabalik. So, siguro parang mas maganda kapag pag tumulong ka na, yun na yun. Kahit magbago siya, kahit lumaki ulo niya sa'yo, hayaan mo siya. Ang importante, ikaw yung nakatulong at malinis yung konsensya mo. So, parang ang ganda ng community kung ganun mag-isip lahat. Ako hindi talaga ako fan ng utang na loob eh. If you want to help, pero don't expect anything in return. Kasi if you expect na, parang, why are you helping then? If yun lang pala yung habol mo. Gusto mo exchange gift? Yeah. Parang ganun. Ikaw naman, kung ikaw yung naka-receive ng tulong, parang nasa values mo na rin kasi yun. Yeah. Kung someday, may ibabalik ka rin dun Yes. sa tao na yun. It reflects badly on you. At nangyayari yan. Yeah. The more na hindi ka nagbibilang ng tinulong mo sa tao, the more na may magbabalik sa'yo. Yes. Totoo yan. Yes, love that. Ito, additional daw, yung parents ang pumipili ng course sa college ng mga anak. Ito na, I think na-experience to ng like, tita ko. So, I don't know if this is still something that is really prevalent sa Gen Z. To me, di naman sa... Tatala mo talaga in school eh, no? Pero nung nasa school pa ako, di naman na yung dad ko yung pumili ng course ko. Pero he was such a big influence. Sa akin din ganun. Yeah. Kayo? Ganun na naman. Kayo? Ako naman yung dad ko kasi, syempre may mga dreams talaga siya para sa amin. Like, Especially now when it comes to nag-artista Yeah. kayo. And I feel like normal naman siya na, syempre, pag nagkaanak ko, minsan sasabihin ko na parang maganda din kung may anak akong ganto, ganyan. Pero I feel like, it's really, parang it's really the need na bigyan mo ng freedom yung anak mo kung anong gusto niya, di ba? Pero parang, para sa akin, walang masama na magbigay ng parang recommendation or advice. Basta dapat hanggang doon lang yun. Hindi naman na pipilitin mo na talaga na, dapat ito na talaga yung kukunin mo or di na kita pag-aaralin. Ganun. Yeah. My parents ko, they give opinions. Sasabihin nila yung gusto nila, pero hindi nila kami ipupush with that course or kung ano man yung gusto nila. In any decision. Yeah, super supportive nila sa kahit anong decision namin. As long as, parang aligned din kaming dalawa. Kasi with my work now, gusto ko masaya din yung parents ko. Parang I take their opinions. You value. Yeah, I value their opinions a lot. It doesn't have to be law. Kasi they know what's best din eh. Kahit na, kunyari, parang sinasabi nila yung gusto nila, parang hindi, ayoko, pero later on I realize na parang, oh my gosh, tama nga sila. Marami akong Dami- moments na ang dami ganyan. ganun. Marami akong ganyan. Parang tama pala sila. Na parang ikaw mismo parang nakakahiyang aminin. Oo, kasi sinabi ko na sa'yo. Pero tama ka talaga. Sorry. Totoo. Marami akong ganyan. Pero ako magiging magulang, bakla. Hahayaan ko na lang. Pero parang, syempre nandun tama si Waynona kasi parang nung hindi pa siya nagsasalita, parang kagat na akong edebunk na hindi dapat kung ano yung gusto ng anak, suporta mo. Pero parang siguro Naliwanagan ka. nandun ka na lang para mag-advise sa anak mo kung ano yung sa tingin mong maganda. Pero at the same time, nasa sa kanya pa rin yung decision. And it's for your child to discover the world sa sarili niya para mas matuto talaga siya. So, how did your parents react before you went inside the house? And now, na nasa labas na kayo? Anong mga advice and mga sinasabi nila sa inyo? Ako sobrang happy syempre ng magulang ko kasi
yung showbiz in general, parang sobrang supportive na talaga ng parents ko ever since. Parang lagi, sila yung parang stage parents ko lagi. Kaya nung pumasok ako sa loob ng bahay, as in sobrang happy na nila. Parang hindi na sila nagbibigay ng advice na dapat ganito like parang always remember something that parang sinasabi lang nila na enjoyin mo lagi yung experience. Ganun. Hi, Tita Sofia. Shout out. It's the same, parang just have fun. Kasi before entering PBB, sobrang natatakot talaga ako. Like, umiyak ako sa harap nila. Which parang, Which is, I never do yung umiyak sa harap nila. Pero sabi na, mag-enjoy ka lang. Yun lang talaga. And I really did. Yes. Mukha naman nag-enjoy kayo. Yes. Saya.